ang sa'kin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking Ama, at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay, at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo, bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo na po ng Pasko ng muling pagkabuhay. At patuloy tayong pinapaalalahanan ng Diyos na siya ay kapiling natin, na siya ay kasakasama natin sa kahit anumang hamon ng buhay na hinaharap natin sa ating mga kanya-kanyang pamumuhay. Pero mga kapatid, kung maalala po ninyo, nung unang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, ang mga alagad ay nagkasama-sama. At sa kanilang pagkakasama-sama, nagpakita sa kanila ang Panginoon. At sa pagpapakita sa kanila ng Panginoon, ano ang pagbating ipinagkaloob sa kanila ni Jesus? Ang sabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Nung mga panahon na iyon, mga kapatid, ang mga alagad, puno ng pangamba. Ang mga alagad, puno ng takot. Ang mga alagad, puno ng pangungulila kay Jesus. Pero sa ating ebanghelyong napakinggan, tila bumabalik na naman sa ganoong tema ang ating ebanghelyo para sa araw na ito. Tila ang Panginoon ay nagpapaalam. Tila ang Panginoon ay lumilisan. Pero ano ulit ang iniiwan sa kanila ng Panginoon? Sabi ni Jesus sa bandang dulo ng ating ebanghelyo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Nakita po ninyo yung napakalaking kabalintunaan nung unang araw ng Pasko ng muling pagkabuhay na nagpakita siya sa mga alagad. Puno din sila ng takot at pangamba. Pero ang pagbati sa kanila ng Panginoon, kapayapaan. Ngayon muli, na si Jesus ay lilisan sa lupang ito, ano ulit ang iniiwan sa kanila ng Panginoon? Kapayapaan. Mga kapatid,
paano po ba natin naiintindihan ang salitang kapayapaan? Paano po ba natin nauunawaan ang salitang kapayapaan? Sa panahon po natin ngayon, kapag napag-uusapan ng kapayapaan, ang unang bagay na pumapasok sa ating isipan ay walang kaguluhan, walang pagtatalo-talo, walang pag-aaway-away. Tama po ba? Minsan po may bata pong lumapit sa akin, sabi niya sa akin, Father, alam niyo po, ang isa lamang po ang hinihiling ko. Sabi ko, nung hinihiling mo, kapayapaan. Sabi ko, para kang sumali sa beauty pageant, ah. Di ba yan ang laging sagot? Pero sabi ko sa kanya, ano bang pagkakaintindi mo sa kapayapaan? Sabi niya sa akin, kasi Father, gusto ko po, pag-uwi ko po ng tahanan, ang tahanan po namin mapuno ng kapayapaan. Kasi minsan pag umuwi po ako, naabutan ko po yung nanay at tatay ko nagbabangayan. Minsan po nagbabatuhan pa po ng pinggan. At ang nakakalungkot pa po minsan, kahit po mga kapatid ko, yung simpleng remote control, pinag-aawayan po nila. Ang isa po, gustong manood ng basketball. Ang isa, gustong panoorin si Tanggol. Kaya sabi ko, yun ba? Ano ba ang kapayapaan? Ang kapayapaan ba ay kawalan lamang ng kaguluhan? Pero pinapaalala sa atin ng Panginoon, mga kapatid, ang kapayapaan ay kung paano nating tanggapin ng Panginoon sa ating mga puso at buhay. Ang taong puno ng payapa o kapayapaan ay ang taong tumatanggap kay Jesus. Pero tatlong bagay po ang gusto kong mabigyang pansin para sa pagninilay natin sa umagang ito. Una, makakamit ang kapayapaan kung puno din ang puso natin ng pananampalataya. Sabi nga po doon sa ating ebanghelyo, puno ng takot, puno ng pangamba ang mga alagad. Pero pinagkakalooban sila ng Panginoon ng kapayapaan. Ngunit ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanila? Hindi ko kayo pababayaan. Ipadadala ko ang banal na Espiritu upang kayo ay gabayan. At anong tinuturo nito sa atin, mga kapatid? Di ba minsan sa buhay natin, aligaga tayo, wala tayong payapa sa puso at buhay natin kapag napakadami nating iniisip sa ating mga buhay. Tama po ba? Kapag maraming gumugulo sa ating isipan, hindi payapa ang kalooban. Pero narito ang Panginoon, pinapaalalahanan tayo, magtiwala ka, manampalataya ka, at sa iyong pagtitiwala at pananampalataya, makakamit mo ang kapayapaan. Nagtitiwala po ba kayo kay Jesus? Nagtitiwala po ba kayo sa Panginoon? Nagtitiwala po ba kayo sa Diyos? At kung kayo'y nagtitiwala sa Diyos, magiging payapa ang buhay. Bakit po ba maraming bumabagabag minsan sa buhay natin? Baka po kasi yan din ang mga pagkakataon na tayo ay nawawalan ng tiwala sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung gusto po ninyo ng kapayapaan, huwag makalimot manampalataya. Kung gusto po ninyo ng kapayapaan, huwag malimot ang magtiwala. Pangalawang bagay, kung gusto po natin ng kapayapaan, manatili po tayong magkaroon ng pag-asa. Tayo pong mga Pilipino, naniniwala tayo sa kasabihan na habang may buhay, merong parang mahina. Habang may buhay, may utang. May pag-asa. Di ba?
habang may buhay, may pag-asa. Pero wag nating kakalimutan, mga kapatid, na hindi lamang buhay ang nagbibigay ng pag-asa, kundi ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng tunay na pag-asa. Maganda po na sa buhay natin na maging positibo tayo. Maganda sa buhay natin na meron tayong pinapangarap sa buhay natin. Pero tandaan natin, upang maabot ang pangarap, hindi lang dapat ito'y sariling sikap. Kung gusto mong maabot ang iyong pangarap, hayaan mong tulungan ka ng Diyos na maabot ang iyong pangarap. At oras na ikaw ay tinutulungan ng Diyos, yun po ang sinasabi nating pag-asa. At kung ikaw ay puno ng pag-asa, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, dahil ito'y magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Pananampalataya, pag-asa. At huli, sa simula ng Ebanghelyo natin, sinabi ng Panginoon, ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang bunga ng pananampalataya at pag-asa ay pag-ibig. Kung gusto mong magkaroon ng kapayapaan sa iyong buhay, magmahal ka. Kung gusto mo ng kapayapaan sa inyong pamilya, tingnan po ninyo, ang bawat miyembro ba ng pamilya puno ng pag-ibig. Dahil ipinapaalala sa atin ng Panginoon, kung gusto natin ng kapayapaan, simple lang, mamutawi ang pag-ibig sa kalooban. Pansinin po ninyo, bakit po napakadaming kaguluhan sa mundo? Dahil ang mundo po natin, mas namumutawi ang galit, ang sama ng loob at paghihiganti. Kaya nawawala ng kapayapaan. Inuuna lagi ang sarili. Kapag sinaktan ako, sasaktan kita. Pero anong sabi sa atin ng Panginoon? Pinagkakaloob ang kapayapaan sa atin upang tayo ay maging mas mapagmahal. At makakamit ang kapayapaan sa mundo sa kahit saang lugar kung magmumula sa puso natin ang pagmamahal at pag-ibig. Sa tingin po ba ninyo, sa tahanan po ninyo, may kapayapaan? Yung katabi nyo ho ba, sa tingin nyo po ba, payapa ang iyong pakiramdam sa inyong katabi? Parang ayaw nyo ho. No, parang ayaw nyong tingnan yung katabi ninyo. Dito ho ba sa loob ng simbahan ng Quiapo, payapa po ba ang iyong pakiramdam? Payapa po ba? Payapa dahil nakakamit natin at nararanasan natin ang pagmamahal ng mahal na pong Jesus Nazareno. Nandoon ang kapayapaan kung merong pagmamahal at pag-ibig. Mga kapatid, ang kapayapaan ay regalo mula sa Diyos. At kung ito'y regalo mula sa Diyos, tandaan po natin, tayong lahat ay nakatatanggap nito. Pero makakamit lang natin ang tunay na kapayapaan mula kay Jesus. At sa pagbibigay sa atin ni Jesus ng kapayapaan, 3 bagay po ang pinapaalala sa atin sa linggo na ito. Ano po ang mga bagay na ito? Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Magawa lang natin ang 3 bagay na ito. May sa buhay lang natin ang 3 bagay na ito. Tunay tayong magkakamit ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ngunit kapayapaang nagmumula lamang kay Kristo. Amen.